Yes, this is Rosal. Brothers and sisters, we heard the footstep of horses coming with the Lord Jesus and his angels. Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our topic for today is, if you believe in the Lord Jesus Christ, He is your lawyer and you win. Rosal Rabi. Who is your lawyer? Sa araw ng paghuhukom, ang Panginoong Hesukristo ang abogado mo. Kung naniniwala ka sa Kanya, kung hindi si Satanas ang iyong abogado, tiyak na talo ka. On the day of judgment, the Lord Jesus Christ will be your lawyer. If you believe in Him, if not Satan is your lawyer, you will be defeated. Died for all the people in this world. Bago kasimulan ang kwentong ito, ay gusto kong ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, para tanggapin nila siya at tanggapin nilang abogado siya at malamang nilang iniligtas niya tayo ng kanyang dugo, nagpakahirap, nag-ayon alipin at nabuhos ang kanyang dugo sa krus dahil sa ating lahat. Before I begin this story, I want to introduce our Lord Jesus Christ to those who have not yet known Him, that they might receive Him, and they will accept Him as their lawyer, and they probably save us with His blood. It was hard when I was a slave, and His blood was shed on the cross because all of us. God the Father gave birth to Christ. Ang Diyos Ama ay Espiritu at ipinanganak niya si Kristo na Espiritu din katulad niya. Ang tawag sa Kanya, Anak ng Diyos. Katulad ng kwento at kumuha din ang Diyos Ama sa Kanya din ng Espiritu Santo. Kaya nga naging tatlong persona ng Diyos sila. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. God the Father is Spirit and He gave birth to Christ, the Spirit as well. Like Him, He is called the Son of God. Like the story, and God the Father took from Him and the Holy Spirit, so they became the three persons of God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And Mary conceived Jesus, who was there inside of Jesus, the Son of God, Christ. Katulad ng pangako ng Diyos Ama kay Abraham, pinaghandaan ng Diyos Ama si Kristo nang gagamitin ng Espiritu na katawan, at napili ng Diyos Ama ay si Maria na galing sa lahi ni Haring David na si Maria, at ang asawa niya ay Jose. Pinagbuntis niya ni Maria si Jesus, at sa loob pa man ni Jesus ay nadoon ang anak ng Diyos Ama na si Kristo. Just as God the Father promised Abraham, God the Father prepared Christ for the use of the spirit body, and God the Father chose Mary, a descendant of King David. Mary and his wife was Joseph, and Mary conceived Jesus, and in Jesus was the Son of God the Father, Christ. Jesus Christ is man and God. Kaya nga si Hesukristo ay tao at Diyos. Anak ni Maria si Jesus na tao at anak ng Diyos si Kristo na Diyos. Kaya nga lumaki si Hesukristo na mabait sa mga tao at sa Diyos. At nang 30 taong gulang na siya, ay nagsimula na siyang nangaral kasama ang 12 mga alagad niya. Naglibot-libot sa Jerusalem at sa iba pang lugar doon sa malapit ng kanyang lugar. So Jesus Christ is man and God. Mary was the Son of Man, and Christ God was the Son of God. Jesus Christ grew up to be kind to people and to God.
And when he was 30 years old, he began to preach with his 12 disciples. He went around Jerusalem and elsewhere near his place. God told Abraham that you will save many from your sin. At sinabi nga ng hula ay ipagkakanulo siya ng isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, at napako siya sa krus at doon siya namatay. Nabuhos ang kanyang dugo sa krus dahil po sa ating mga kasalanan. At natupad na ang sinabi ng Diyos kay Amang Abraham, sa lahi mo magbubuhat ang magliligtas sa marami, at natupad na po. And the prophecy said that one of his disciples, Judas Iscariot, would betray him, and he was crucified, and there he died. His blood was shed on the cross because of our sins, and God's word to Father Abraham, in your descendants will be fulfilled, and will be removed sins from many, and it's fulfilled. Please decide now, you might be late. Namatay siya sa krus dahil sa ating mga tao, makasalanan. Natapos na po yung paghihirap niya sa krus. Ngayon, ang sabi sa Juan 3:16, ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay roon buhay na walang hanggan. Kayo po ba ay naniniwala po sa kanya? Ngayon na po ang pagpapasya, baka po kayo mahuli. He died on the cross for our sinful people. You have finished his suffering on the cross. Now, John 3:16 says, whoever believes in me will have eternal life. Do you believe in him? Now that the decision may be made by you. Jesus died on the cross and taken up to heaven. Muli siyang babalik para kunin tayong mga sumasampalataya sa Kanya at dadalhin sa langit. He will come again so that we may be with Him, all of us, believers, and will be taken to heaven. Accept Him as your lawyer. Kung gusto nyo na maging abogado ang Panginoong Hesukristo, ay ngayon na po, baka po kayo mahuli. Bago dumating ang Panginoong Hesukristo, ay may 7 salot na magaganap, natapos na po yung una, hanggang ika-6, at kasalukuyang nang nagaganap po ang ika-7 salot. Ang malalakas na lindol at marami pong namamatay. Maghihintay po ba kayo ng final? Wag na po. Ngayon pa lang magsisi at wag na po tayong magkasala. Wala na po tayong maraming oras. Kilalaning mabuti ang ating Panginoong Hesukristo at tanggapin siya ng abogado nyo. If you want to be a lawyer for Jesus Christ, you can be a lawyer. Before the coming of the Lord Jesus Christ, there were 7 plagues that occurred and ended first through the 6th, and now the 7th plague is coming. Great earthquakes and many deaths. We are still waiting for the final to be finished, and we will not be able to sin. We don't have much time. Get to know our Lord Jesus Christ and receive Him as your lawyer. Thanks. Watch, subscribe, like, and share too. From Angel's Message in Rizal Rabi.